from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At kami po ang mga tagapagbigay ng mga balita ngayong araw ng Martes, 2 ng Abril, taong 2024. Kasama niyo po, Thea Pecho Corpuz. At Tracy Baez, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! At para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ilang Metro Manila LGU nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa mataas na heat index. Higit 1,000 eskwelahan sa Western Visayas, kansilado rin ang klase dahil po sa tindi ng init ng panahon. Rojas City, Capiz daranas ng 44 degrees Celsius na heat index. 10 iba pang lugar nasa dangerous level ayon yan sa Pag-asa. Hirit na buhayin ang gentleman's deal ni dating Pangulong Duterte sa China tungkol sa West Philippine Sea. Aba, sinupalpal ng NSC. Tensyon sa West Philippine Sea tinutukan sa meeting ni na NSC Secretary Anyo at US Security Advisor Jake Sullivan. Inflation rate ng Pilipinas posibleng manatili sa 3.4% o bumilis sa 4.2% sa buwan ng Marso ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangulong BBM bumuo ng Interagency Committee for Right-of-Way Activities para pabilisin ang railway projects. Hirit namang deklarasyon ng drug war, maagang binaril ni PNP Chief Romel Marbil. Ay, nako, close van, tumagilid Nako sa po. Cavitex, isang sugatan at nagdudulot ngayon na matinding traffic. Kalbaryo! Kahit tapos na ang Semana Santa, kalbaryo ng mga motorista sa nakatiwangwang na mga hukay sa EDSA, posible daw tumagal pa na 3 araw ayon po yan sa MMDA. At para sa detalye ng ating mga balita, makararanas nga ng mapanganib na heat index o init na nararamdaman ng katawan ang 11 lugar sa bansa ngayong araw ng Martes. Sa ulat ng Pag-asa, nararamdaman o mararamdaman ang init na papalo sa 44 degrees Celsius sa Rojas City, Capiz hanggang 43 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Aborlan, Palawan, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Kamsur, Iloilo City, Iloilo at Dumangas, Iloilo. Samantala 42 degrees Celsius naman sa Naiya dito sa Pasay, Puerto Princesa City, Palawan, Catarman, Northern Samar at Cotabato City, Maguindanao. Una rito sinabi ng Department of Health na wala pa namang naiuulat na kaso ng heat exhaustion sa kabila ng matinding init na nararanasan sa bansa. Nagsuspindi naman ng face-to-face classes ang ilang lungsod sa Metro Manila ngayong pong Martes dahil po sa matinding init po ng panahon. Una po nag-anunsyo ang Quezon City kahapon na wala muna ang pisikal na klase mula sa preschool hanggang high school sa mga public school sa naturang lungsod. Kanina ay nag-anunsyo rin po ang Muntinlupa City na wala ng klase ngayong hapon ng mga mag-aaral sa public schools mula rin sa preschool hanggang high school dahil naman sa matinding init ng panahon. Sa Maynila, inanunsyo ho ng Division of City Schools na may kapangyarihan ang may school principal na magpatupad ng mga class suspension para sa kaligtasan ng mga estudyante. Una po rito ay maraming lungsod sa mga probinsya ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes dahil nga po sa matinding init ng panahon. Samantala, pinapayagan na sa lungsod ng Maynila ang mga guro at estudyante na magsuot ng komportableng damit sa gitna ng matinding init sa paaralan. Ano yung mga komportableng damit? Ano yan? Usually cotton yan, Oo, no? cotton. Dapat nga raw cotton. Cotton t-shirts Magsuot ng usually. bulak.
Para ma-absorb yung sweat. So, yeah. Wag lang bulak lang. Dapat gawa sa bulak. Ayan, cotton material, di ba? Parang nga naman, presko ang katawan. Tsaka usually, dapat hindi sando. Baka mamaya magsisanduhan naman yung mga estudyante natin tsaka teachers natin. Wag naman. Oo, mga t-shirts, pwede na yan. Ito ang nakasaad sa Memorandum number 123 series of 2024 ng Division of City Schools sa Maynila. Kaugnay nito, pinaalalahanan din ang mga guro na magsuot lamang ng angkop. Ito na yung sinasabi natin. Na pananamit upang hindi naman mapatawan ng disciplinary action. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa National Capital Region, mayorya o 77% ng guro sa mga pampublikong paaralan ang nagsabing hindi na matiis ang init sa loob ng mga silid-aralan. Paano naman kasi siksikan Bukod pa doon, tsaka di ba pagka humangin, ventilasyon. Ayan. Tapos pagka humahangin, mainit din yung yung humid niya. nun. Grabe yun. Oo, nakapasok. Hahangin nga pero ang init naman. Nadagdagan pa yung init. Ang sakit sa balat, ang sakit sa mata, lahat masakit. Diyos mio naman. Kaya swerte yung mga nasa mga pribadong mga eskwelahan. Naka-aircon. Wow, buti pa kayo, sana all. Kaya nga, papasok tayo sa opisina para ma-airconan din tayo. Deklarado namang state of calamity sa may 28 barangay dyan po sa may Cebu City dahil po sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon po sa Cebu City LGU, natuyo na ang mga sapa. Naku naman marami mga tanim na rin daw pong napinsala at nagkabitak-bitak na ang lupa sa ilang lugar dahil po sa matinding init ng panahon dyan po sa Cebu. Nagdeklara na rin ng krisis sa tubig sa lungsod dahil po sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa underground river kung saan kumukuha po ng supply ng tubig ang mga residente. Patuloy naman ng assessment ng Cebu City Government sa kabuang pinsala sa mga pananim at livestock ng El Nino phenomenon. Samantala, mahigit 1,000 paaralan na nagkansela na ng face-to-face classes dahil sa matinding init na nararanasan sa Western Visayas. Ayon kay Hernani Esculiar Jr., Information Officer ng DepEd Region 6, nasa 1,042 na mga paaralan mula preschool hanggang senior high school ang nagsuspinde ng in-person classes sa rehiyon. Ngunit nilinaw naman opisyal na kahit suspended ang face-to-face classes, tuloy pa rin ang pagtuturo sa mga estudyante sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Sa forecast ng Pag-asa, nasa 43 degrees Celsius ang pinakamainit na heat index na mararamdaman sa Iloilo ngayong araw. So tayo, bahagya lang kasi bahagyang mababa kasi 42. Init din yun yung sa Capiz, baka raw 44 ngayon Baka 44, di ba? Mainit pa sa degrees. Normal na katawan ng tao. Sobra. Correct. Wow. Samantala, nagsuspindi naman ng face-to-face classes ang dalawang lokal na pamalandal po sa sobrang init sa lalawigan Huyan ng Pangasinan ngayong pong araw na ito ng Martes. Sa inilabas po ang Executive Order ng LGU Mangaldan at Kalasyaw, Pangasinan, kanilang binatay na turang suspension sa forecast na heat index ng Pag-asa na 43 degrees Celsius na nasa danger level. Kaya naman walang face-to-face classes ang mga kinder hanggang high school simula ngayong araw hanggang sa bumabang heat index. Diyan po yan sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, nakaranas na ng pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong ang ilang estudyante sa Libon Albay dahil sa tindi ng init ng panahon. Ayon kay Ian Ceciliano, hepe ng Libon MDRRMO, dalawang mag-aaral ang nag-nosebleed mula sa Libon Central School habang hindi bababa sa 15 guro ang nakaranas ng pananakit ng ulo. Narito si Ian Ceciliano. Kasi po, aside from the actual heat that we experienced, meron din po kaming mga reports na na-receive from our school, specifically po sa Libon Central School. Meron po instances na nagkaroon ng naka-experience ng pag-nosebleed yung mga estudyante, tapos sumasakit daw po yung ulo dahil sa init.
Kaugnay nito, nakaalerto na ang MDRRMC sa pagtaas ng heat index sa naturang lugar. Ayon kay Ceciliano, babantayan nila ang magiging heat index sa Libon sa mga susunod na araw para malaman kung kailangan pang palawigin ang idineklarang suspensyon ng face-to-face classes. Ano nga ang Tagalog ng nosebleed? Ano nga ba? Balingoy-ngoy? Balingoy-ngoy. Okay. Oo. Meron din Ilocano version. Ayun naman yung Ilocano niya. Daringungo. Daringungo. Saka siguro dapat sa mga eskwelahan ay i-activate nila yung mga first aid team. Ayan, oo. Kasi para alam ko anong gagawin kapag kasi mga estudyante hindi nila alam ang gagawin eh. So correct, at least kung mayroong first aid dyan talagang to the rescue, Oo nga, ano ba yung dapat gawin kapag ka nakakita ka ng may nagno-nosebleed? nagbabalingoy-ngoy, di ba? Oo, dapat ba yumuko? Tumingala? Dapat tumingala ba? Oo, di ba? Ano ba ipapahid? Malamig, mainit? Dapat ilagay sa noon. Oo, di ba? Para mahimasmasan. Dapat i-educate din sa mga eskwelahan, para alam ng mga estudyante yung gagawin nila. Oo, kaya sumakit na din yung mga ulo ng mga teachers. Pero sabi nila kapag kananay daw ang sumakit ang ulo. Iba naman yun. Oo, lagyan mo lang daw ng 1,000. Nagagaling na daw yun. Grabe. Samantala, pinasinungalingan naman ng Department of Health ang kumakalat na abiso po sa social media tungkol sa dapat gawin ngayong pumatinding init ng panahon. Ayon po sa DOH, misleading. At hindi raw po totoo ang kumakalat na abisong nagsasabing huwag uminom ng malamig na tubig kapag mainit po dahil sa maaari daw na pumutok ang ugat at magdulot ito ng stroke. Paalala ho ng DOH, ang tamang gawin ngayon pong dry season o tagtuyot ay laging uminom ng tubig at iwasang magbabad sa ilalim ng sikat ng araw. Ayun, palagi mo ng tubig, malamig ba? Malamig! Kasi para mahimasmasan yung katawan mo. Oo, kasi baka mamaya pagka nagkape ka na naman, ang init na sa labas, ang init pa sa loob, ang init-init na yan. Aray. Ako kahit mainit sa labas, nagkakape pa rin. Kape pa rin? Oo. Samantala, pinag-iingat din po ng kagawaran ng publiko sa email na nagpapakilalang si Health Secretary Ted Herbosa. Naku naman sa abiso pa rin po ng DOH, huwag daw makikipag-ugnayan sa kung sino mang nagpapakilalang si Secretary Herbosa dahil sa ito ay fake. Fake. Peke. Yan. Paalala pa rin ho ng DOH, tanging sa opisyal na social media pages lamang ng kagawaran, maaari hong makipag-ugnayan ang publiko. Yun. Oo, wag basta-basta nagpapaloko. Maraming mga scammer ngayon. Daming scammer, daming spammer. Ayan, totoo yan. Ang haba na ng listahan ko ng mga spammer sa scam. I-block mo kasi, bakit daw Hindi, naka-block naman talaga kasi nalagay ko sa isang directory. Sa bagay. Pag nakita, di spammer ka. Wala. Pag di kita kilala, spam. Diba? Nakasalalay naman sa Department of Education ang desisyon sa pagsuspinde ng face-to-face classes sa mga paaralan sa bansa dahil sa matinding init na nararanasan ng mga silid-aralan o ng mga mag-aaral. Sa pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa, sinabi niyang case-to-case basis ito dahil hindi pare-pareho ang nararanasan ng mga estudyante at guro sa bawat eskwelahan sa bansa. Payo naman ng kalihim, maaaring pahintulutan ang mga mag-aaral na magsuot muna ng komportableng damit sa loob ng classroom para maibsan ang init na nararamdaman. Narito si Secretary Herbosa. Sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima doon sa loob ng classroom ay conducive. Samantala naman, eye-opener daw po ang sobrang init ng panahon para magtayo ng mga karagdagang mga silid-aralan o classrooms at sapat na ventilasyon sa mga eskwelahan. Ito po reaksyon naman ni ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro matapos hong magbabala ang pag-asa na posibleng umabot sa danger level ang heat index sa maraming lugar sa bansa. Ayon po kay Castro, ang kakulangan ng sapat na classroom ay nakakaapekto sa pisikal na kondisyon ng mga estudyante at mga teacher. Umapila naman si Castro sa DepEd at sa pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo para sa pagtatayo ng mga karagdagang mga silid-aralan at tiyakin ng maayos na ventilasyon. Hindi ba pwedeng lagyan na lang lahat ng mga aircon? Yung public schools? Magastos. Sino magbabudget yan? Kuryente, tapos yung mga units. Pwede ipa-project sa PTA.
PTL, Philippine Teachers Association. Di aangalan naman yung mga parents. Dati no, Laki-laki na ng kaso sa amin, mayroon pa kami babayaran dito sa eskwelahan. Dati sinususpinde lang ang klase kapag matindi ang ulan, dulot ng pagwaha. Ngayon, sinususpinde na rin ang klase sa tindi namang init. Diba? Nagbabago na talaga kasi ang panahon. naman kasi mga eskwelahan, mga public school, siksikan ng mga estudyante. Totoo din yan. Mantakin mo, 1:60? 60 ba? Iba 60. Ha? Dahil naku, mahirap naman, yan. Yan. At iba pang mga balita ang ihatid natin sa iyo mamaya. Tutukan din or hirit na buhayin ang gentleman's deal ni dating Pangulong Duterte sa China tungkol sa West Philippine Sea. Sinupalpal ng NSC. Samantala, inflation rate ng Pilipinas posibleng manatili naman sa 3.4% o bumilis sa 4.2% sa buwan ng Marso. At ito na nga, close van sa mga pauwi dyan, mga dadaan dyan sa Cavitex. Tumagilid po sa Cavitex ang isang close van kung saan isang sugatan at ngayon ay nagdudulot na matinding traffic ang naturang aksidente. Pilipinas ang oras, 4:25. Pilipinas ang oras, 4:31. Rich Break Time! Balik tayo. Oy, pero standby muna. Standby din sa mga reporter natin. Mayroong panukala dito, Miss Thea. Na dapat daw one flash lang. Panghin yan. Sa inidoro. Lalo tayo problema Kasi yan. sabi sa mga nagbe-break time, dapat daw isang flash na lang sa inidoro para makatipid sa tubig. Madi, Jack Kayat. Jack Kayat, Apo. And speaking of that, alamin natin kumusta na nga ba ang level ng tubig sa mga dam. Yan. Dito natin malalaman kung ano nga ba talaga ang nararapat nating gawing pagtitipid sa mga tubig na pumapatak sa ating considering mga dam natin talagang dito nakasalalay yung supply ng tubig sa Metro Manila, correct, sa supply sa kuryente, di ba? O mga hydroelectric power plants. Yan. Tama. Kaya nasa linya natin ang hydrologist mula sa Pag-asa Hydrology Division na si Miss Eileen Aberlardo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Eileen. Ma'am Eileen. Hello po, magandang hapon po, Miss Thea and Sir Ray. Kumusta po? Kumusta po mga dam natin? Okay naman po. So, update po tayo sa mga level ng tubig sa mga minomonitor na dam po dito sa Luzon. So, una na po sa Angat Dam. Kaninang alas 6 ng umaga po, ang level ng tubig dito ay nasa 198.44 meters. So sa nakalipas na 24 hours po, bumaba naman ito ng 36 centimeters. Wow. Ang Ipo Dam naman... Sandali ho, ano ho yun? Nasa normal pa rin ho ba yun? Opo, ang elevation niya po ng 6 a.m. ay 198. Okay. And then ang rule curve elevation niya for today ay nasa 190.13. So kapag sinabi po nating roll curve elevation, ito po yung nakaset na elevation sa isang dam para masupply po yung pong pangangailangan sa particular na dam. So kapag ganito po yung... Abay, malapit na pala. 190 tapos 190 lang yung roll curve. Ano Wow. Roll curve po, for today po yun, sir. For today. For today lang. Opo. Yes po. Opo. So mataas pa po siya ng 8 metro. Opo. So di ba nakaka-nervyoso yun, ma'am? Kapag-supply pa po siya. Hindi pa, mataas di pa daw. Di pa mataas pa. 8 meters pa yung taas. Okay, sige. Opo, sa rule curve. So, ibig sabihin, normal pa po yung pong activity ng Angat Dam. So, nasusupply pa po niya yung pong pangangailangan sa domestic sa Angat, and also sa irrigation din po. Opo. Okay, next. So, sa Ipo Dam naman po, nasa 99.92 meters. Bahagya naman itong tumaas ng 9 centimeters. Ang Lamesa Dam naman po, 75.93. Bumaba naman ito ng 3 centimeters. Sa Ambuklaw naman po, at Binga at saka sa San Roque, ito po yung 3 cascading dam. So, sa Ambuklaw po, 743.1. Bumaba po ito ng 46 centimeters. Ang Binga din po ay bumaba din, nasa 569.91 meters. So bumaba naman po ito ng 24 centimeters. Ang San Roque naman po, bahagya namang tumaas ng 2 centimeters. Ngayon po ay nasa 234.80 meters na siya. While yung Pantabangan Dam naman po ay bumaba naman ito ng 26 centimeters at nasa 176.33 meters.
And yung Magat Dam naman ay tumaas ng 17 centimeters na ngayon po ay nasa 176.09 meters. And lastly po sa Kaliraya, nasa 286.18 meters naman po ito. So anong mga dam po mamang medyo Alanganin na, na? tagilid na. Wala pa naman. Sa ngayon po, kung concern po tayo sa Angat, mataas pa naman po ito sa rule curve. Yes. Pero ang ibang Yung Lamesa Dam ho, monitor kung saan natin- kumukuha din tayo ng tubig sa Metro Manila. Opo. So, ito naman po ay nasa normal pa naman pong elevation Ay, or salamat water naman. level po sa Lamesa Dam. Yun. Mm-mm. oo. Ngayon, tanungin natin ang ekspertong pananaw ni Ma'am Eileen Abelardo kung ano nga ba yung mga paraan ng pagtitipid na maaari nating Yun. ibahagi sa ating mga Tama. sa ating mga nakikinig para nga naman maibsan kahit papaano yung or makatulong may maiambag naman tayo dito sa tagtuyot na nararanasan natin ngayon. Opo. Siguro po sa mga gawaing bahay na gumagamit po tayo ng tubig. So, Mhm. for example po, sa pagligo po natin, Pagligo. siguro po kung Mm. dati, nakakatulong din po or pwede din po tayong pagtipid sa pamamagitan po ng hindi po natin tatagal sa pagligo. Kasi baka masyado po tayong nag-enjoy dahil nga po sa init po ng panahon. Iba ho, wag na raw mag-shower. Tabo-tabo na lang. Yung mga ganong pagtitipid po, ganon din naman sa paghuhugas po ng mga pinagkainan natin, na gumamit po tayo ng mga palangganan, na doon po natin hugasan po yung mga pinagkainan po natin. Sa mga ganong paraan po ay makakapagtipid naman po tayo ng tubig kahit papaan. Ayun. Totoo ba yun, Ma'am practical Eileen? naman yun. Ano mo mas nakakatipid, yung shower o detabo? Yun. Oo. Ay, siguro po nakadepende pa rin po. Siguro kung kapag meron kayong balde, medyo nakokontrol mo kasi kung gaano kadami yung kinukuha mong tubig dun sa may balde. Isang balde Kung lang para kapag ililigo mo. Tapos yung balde, ano lang, maliit lang. pagka naka-shower naman po kasi continuous naman po Oo, yung tuloy-tuloy. buhos ng Ganon din tubig. sa paghuhugas ng Hindi ng naman mga po pinggan, natin. no? Yung mga tuloy-tuloy na paghuhugas, marami natatapon na tubig doon. Tubig. Oo. Oo, kaya po dapat kahit paano may planggana para control din po yung dami ng tubig. Ma'am Eileen, kapag ganito ho, tuloy-tuloy itong ganitong naranasan po nating tagtuyot, meron pang El Nino, meron ho bang araw na baka naman abutin natin yung matinding krisis sa tubig? Sa ngayon naman po, nung nakaraang Climate Outlook Forum, nag-present po yung isa po namin kasamahan dito sa May Pag-asa, and ipinresent po namin yung pong expected water level dito po sa 4 na monitored dam, dito po sa May Angat. At the end po, April 30, 2024, ina-expect po namin sa computation na nagawa namin, ang Angat Dam ay aabot po ng 189.87 meters. So pababa nga po ito It's beyond dahil normal. halos wala naman po talagang malakas na Below. paglanan na mararanasan sa watershed ng Angat. Pero itong 189.87 meters naman po ay mataas pa doon sa low water level na 180 meters. Sa April ho yan, paano pagsapit po ng Mayo? June. Kasi hanggang Mayo pa raw yata El Nino Ha? Hanggang Hunyo. Opo, sir. So, pagdating po ng May, meron din po kaming computation na ginawa. Pero yung pong dam allocation na inilagay po namin sa computation ay same lamang po doon sa month ng April. Kasi nga po, wala pa naman po kaming nakukuhang information for the allocation sa month po ng May. So, sa computation na nakuha po namin, aabot po ng 182.73. So, patuloy po siyang bababa until May. Pero mataas pa naman po siya ng doon sa 180. Sa Angat ho yan. Paano po sa Lamesa Dam? Opo. Sa Lamesa Dam naman, sir, wala po kaming computation wala. dito sa... Opo. Kasi di ba yung tubig sa Metro Manila galing sa Lamesa o meron pang ibang dam na pinagkukunan tayo ng tubig?
Bali sir, from Angat, iti-transfer po Sa Lamesa. Lamesa Dam. Ayun. So, Angat pa rin. So matanong ko na lang din Ma'am Eileen, meron po, napag-uusapan na po ba o meron po bang rekomendasyon na magkaroon tayo ng panibagong dam? Kasi di ba pagka tag-ulan, yung ibang tubig nasasayang tapos itinatapon natin. Mas problema naman tayo ng kakulangan kapag ganitong panahon ng tagtuyot o tagtigang o El Nino. So, do we need another dam? Na iisip po ba natin or meron na pong gumawa ng rekomendasyon? Sa ngayon pa naman po ay wala pa naman po kaming nare-receive from any national government po na magkakaroon or gagawa po ng panibagong dam para makatulong po dito sa may Metro Manila. As of now po, wala pa naman po kaming nare-receive na any invitation po. Pero is there a need for it? Siguro po sa part po ng Pag-asa ay hindi po namin masasagot. Hindi masasagot. Sa ngayon, opo, siguro po ito po ay kailangan pag-usapan ng iba't ibang ahensya po. Pero siguro, no, Ma'am Eileen, yung mga dam kasi may mga hydroelectric power plants na nakadepende sa mga dam. Wala naman ho ba kayo nakikita ng ganung problema sa supply ng kuryente? Sa ngayon naman po ay wala pa naman pong parang na-report dahil ang medyo concern po dito sa amin ay more on sa domestic use and for irrigation purposes po. Thank you so much. Ibang dam naman po ay meron po talagang hydroelectric. Yes. Salamat, Ma'am Eileen. Maraming salamat, So Miss Eileen Abelardo, hydrologist ng Pag-asa Hydrology Division. Yun. Ganun pala, sapat pa naman hanggang naman. April 30. Huwag tayong kakabahan. Pero Oo, dapat so ngayon pa lang, magtipid na tayo. Oo, yung parang as if meron ng problema. Kung meron kayong mga container dyan, lagay na ho natin ng tubig. Siguro din mo may takip pa. Kasi di ba sa problema rin yun. Minsan pinamamahayan ng lamok. Yes. Saka dapat kasi kapag meron kayong nakaimbak na tubig, dapat ginagamit para na-recycle. Then lagyan uli ng panibagong tubig. Tama. Para laging malinis din yung imbak mong tubig. Yun, ito na. Ito na yung sinasabi mo. Ito na. Kayo ba ay pabor sa ganitong panukala? Hindi. ng Task Force El Nino na dapat daw gawing minsan na lang, once, not twice, and not thrice. But once. Isang beses lang sa maghapon? Maghapon, flashes. Kaya nga, di ba? Inidoro, ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Rainy Thea, para daw makatipid sa tubig, ay nirekomenda na rin ng Task Force El Nino ang minsan ang pag-flush ng inidoro sa gitna ng nararanasang El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, praktikal na paraan ng pagtitipid ngayong El Nino ang minsan ang pag-flush ng inidoro, lalo na kung iihilang naman at hindi masyadong masangsang ang amoy. Dagdag ni Villarama, makatutulong rin kung gagamit ng balde at tabo sa paliligo at pambuhos sa inidoro imbes na shower, bidet at flush. Sa ganitong paraan, makokontrol ang dami ng nagagamit na tubig. Sabi ni Villarama, napatunayan sa maraming pagkakataon na pwede nang maligo ang isang tao gamit ang isang timbang tubig lamang kaysa mag-shower pa. Para naman sa mga establishmento, sinabi ng opisyal na hindi naman ipinagbabawal o ipinahihinto ang mga negosyo tulad ng car wash at laundromat basta't magiging conscious sa pagkonsumo ng tubig. Sa katunayan, mas makatitipid pa nga niya kung magpapalabas sa mga laundry establishments dahil limitado ang paggamit ng tubig kaysa paglalabas sa bahay na walang pakundangan sa pagbabanlaw ng mga damit. So, okay sa'yo yun, Miss Let, isang flash lang. One flash a day? One flash a day? Ipunin muna yung dumi? Parang ang hirap gamitin ng inidoro na hindi na. Totoo, kasi yung ihi mo, di ba, mag-iiwan yun ng residue sa inidoro in the end, and in that, magdadalas ka naman maglinis. Oo, gamit na nga lang siguro ng tabo. Tabo na lang. Kontrolado yung yung tubig. Kaysa yung flush. Once a day flush? Parang hindi kakayanin dito lang sa opisina. Flush na ng flush, may magkakaproblema pa, 'di ba? Yung pa kayong once a day flush. Cannot be barawan. Mga tip ayan sa pagtitipid. Yung detabo, parang agreeable ako. Okay naman yung detabo Tabo-tabo lang. Oo, ayun.
Sige. Salamat. Dehado yung mga babae dyan sa One Flash. Ay, saka yung mga bidet, tama na yun. Huwag nang gumamit ng bidet. Bakit? Magtabo na lang. Feeling ko mas matipid yung bidet. Feeling ko lang naman. Maraming salamat, Miss Let. Thank you, Miss Let. Balik sa inyo, Miss Thea at Ray. Naalala ko dun sa probinsya, no? Kapag Ano? ganun gusto magtipid sa tubig. Kasi alam mo yung Batalan? Yung kusina. Hindi yung likod lang ng bahay na paliguan. Di ba kusina normally siya? kasi nakaangat yun eh. So pwede pa isang tao sa baba. Madumi naman. Maawa ka naman doon sa isang tao sa So baba. may nagpupusa. Grabe ka Kasama naman. nila sa baba. Ano to, parusa? Magpapalit naman sila susunod. Huwag ganon. Samantala, blended learning ipatutupad ngayong may banta ng pertussis at mainit na panahon. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Ida tayo mga RH28 Raymond at Paas. Raymond. Mr. Ray, nirekomendahan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education ang pagsasagawa ng blended learning dahil sa banta ng pertussis at mainit na panahon. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang kaligtasan ng mga mag-aaral kaya't inirekomenda ang blended learning. Sa pamamagitan nito ay may pagpatuloy pa rin ng mga bata ang kanilang pag-aaral at makaiwas pa sa karamdaman. Nanawagan din si Gatchalian sa mga punong guro na magpatupad ng mga hakbang para sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan kabilang ng maayos na respiratory hygiene at regular na paghugas ng kamay. Para naman kay Senador Jingo Estrada, walang makahahadlang sa mga local authorities kung sila ay magdesisyon na suspindihin ang face-to-face classes at magpatupad ng blended learning. Sa ngayon ay ilang local government units na ang nagsuspindi ng kanilang mga klase dahil sa pertussis at mainit na panahon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat. Lakay Raymond Advance. Samantala naman, automated cashless tax collection, ipinanukala para maiwasan daw ho ang mahabang pila ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Yun. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, nanawagan si Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera para isabatas na ang panukala magkaroon ng automated cashless toll collection. Ginawa ni Herrera ang apela matapos makaranas na naman na mabigat na daloy ng trapiko sa NLEX at SLEX nang bumiyahe ang marami nating mga kababayan sa mga probinsya kaugnay ng paggunita ng Holy Week. Sa House Bill 8161, isinutulong ni Herrera ang pagkakaroon ng makabagong toll systems gaya ng open road tolling at ang multi-lane fast flow o MLFF. Layunin nitong mapadali ang pagbabayad ng toll fee na hindi na kailan pang huminto ang mga sasakyan sa mga toll plaza basta't merong gumaganang radio frequency identification o RFID. Sa paraan niya ito, mapabibilis ang daloy ng trapiko. Inalimbawa ni Herrera ang Taiwan dahil sa umiiral na MLFF system, hindi na kailangang magbagal ng takbo ng sasakyan at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa mga expressway. Sabi pa ni Herrera, kapag merong MLFF, mababawasan ang traffic congestion lalo na kapag peak holiday season. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, no cellphone during duty mahigpit na ipatutupad. Ayon yan kay PNP Chief General Romel Marbil. Idatali mo RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. Gustong makita ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil ang presensya ng mga pulis sa mga komunidad sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Sa kauna-unahang press conference at ikalawang araw ito sa pwesto bilang pinuno ng pambansang pulisya, sinabi ng general na kapag nakatalaga sa pagpapatrolya ay dapat na nakataon lamang sa pagpapatrol ng isang pulis. Ito General Marbil, mahigpit na ang ipagbabawal ang paggamit ng cellphone ng mga pulis na naka-duty lalo na ang mga nakatalaga sa beat patrol. Gusto ng Chief PNP na maramdaman ng taong bayan ng mga pulis sa baba. Ginawa na aniya ito sa Police Regional Office 8 o Pro 8 nung siya pa ang nakaupong Regional Director. Dahil dito ay natasan ni General Marbil ang kanyang mga unit commanders na ipatupad ang mas pinaigting na police visibility sa kanilang nasasakupan. Paliwanag ng general, bahagi lamang ito ng pagtugon ng PNP sa marching order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing ligtas ang bawat isang mamamayan sa bagong Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val, at standby sa ating balitang showbiz. Pia Words back, binalikan ng journey bilang artista to waitress sa UK. Oh, nag-waitress pala siya sa UK. Mamaya yan, alamin natin kay Miss Alia Ikatlod IV. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa break time. Magbe-break muna tayo. Pilipinas ang oras, 10 minuto bago mag-alas 5. At nagkausap na nga sina National Security Advisor Eduardo Año at ang kanyang US counterpart na si Jake Sullivan. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pinakabagong insidente sa West Philippine Sea na kagagawa ng China Coast Guard at Chinese militia sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa pag-uusap ni Año at Sullivan, muling binigyang diin ng US official ang kanilang ironclad commitment sa Pilipinas bilang kaalyadong bansa. Nagpasalamat naman si Secretary Año sa patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas. Umaasa ang dalawang national security officials na magiging makabuluhan ang kanilang pulong sa susunod na linggo sa Washington, D.C. Samantala, kinontra naman ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag po ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pinatatanggal umano niya ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Carpio, wala siyang sinabing alisin, kundi i-convert lamang ang BRP Sierra Madre sa civilian structure. Bate naman sa desisyon ng Arbitral Tribunal, sinabi ni Carpio na may tuturing na military presence ang naturang warship na nakaangkla sa Ayungin Shoal, maging ang mga resupply mission ng Pilipinas. Kaya lang sinabi niya ng tribunal at ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na hindi nila jurisdiksyon ng military activity sa lugar, kaya't iminungkay ni Carpio ang conversion na lamang. So sabi ko, convert, I did not say na umalis tayo doon. Sabi ko, tibayan natin by following the arbitral tribunal na civilian dapat para pag hininto tayo ng China, iharas tayo pag i-resupply natin yung Marine Research Center o yung lighthouse, pwede tayo pumunta sa UNCLOS Tribunal. Walang jurisdiction ng UNCLOS Tribunal sa military activity. So, i-convert ang presence from military to non-military. Yun ang sabi ko. Ang tinig ho ni dating Justice Antonio Carpio. At bago natin ipagpatuloy ang pagbibigay ng detalye sa ating mga nagbabagang balita, narito na! Ayan na! Tawag na kayo sa ating linyang 8326166 para manalo. Sagutin lang ang katanungang anong radyo ang nagdiriwang ng kanilang ika-85 anibersaryo. Kabisado nyo yan, ano ha? Oo naman. Nakatuto kayo palagi sa DZRH. At pinaalalahanan na nga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mga Pilipinong huwag magpapatala sa patibong ng China. Sa kanyang open letter ngayong araw, inihayag ni Teodoro ang debate ukol sa lumutang na Gentleman's Agreement ay isa lamang Chinese propaganda. Paraan niya ito ng gobyerno ng China upang mailayo ang atensyon ng mga Pilipino sa kanilang mga iligal na gawain sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, mahalagang matukoy kung sino ang may pananagutan sa Gentleman's Agreement, pero hindi dapat kalimutan na ang pangunahing banta sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay ang China. May winner na! Ang bilis? Ang bilis naman! Kaka-announce wow! lang. Bilis naman mag-ring. Gusto ng cash sa malakas. Ha? Talaga naman, no? Ay, sige. Sino nga? Hello? Hello? Yes po. Ano pong pangalan nila? Aristotel po. Aristotel. Si Aristotel ay taga saan? San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. Ano yung tanong namin? Anong number 1 radio station na nagsa-celebrate ng 85 years? Anong sagot? Sorry. Ano na po yung sagot? DZRH. Yun, ang galing. Alam niya na yung tanong, alam niya pa yung sagot. So, ibig sabihin, kanina ba ito nakatutok sa atin? Ang galing. Oo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. At huwag niyo po ibababa yung telepono. Abangan po ninyo. Bibigyan kayo ng instructions para i-claim po ang inyong premyo. Ng instant cash sa malakas. Promo diba? natin. Ang ganun kabilis. Correct. Ganun Kaka-announce kadali. lang natin, may winner na tayo agad.
At posibleng ang manatili sa 3.4% o mabilis pa sa 4.2% ang magiging inflation rate ng bansa para sa buwan ng Marso. Batay sa pagtaya yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, malaki ang naging epekto rito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, karne, produktong petrolyo at singil sa kuryente. Samantala, posible naman itong mabawi ng mababang presyo ng prutas, gulay, isda at halaga ng piso kontra dolyar. Samantala, na-recover na po ng Philippine Coast Guard ang access sa kanilang Facebook page na nahack noong Biyernes Santo. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, na ibalik na raw ito sa normal kanina pong alas 9 ng umaga. Halos 4 na araw na nahack. Nahack na naman? Na naman. Lagi ng isang unknown identity o unknown entity ang Facebook account ng Philippine Coast Guard, kaya napuno ito ng mga post na maiksing movie clips. Oh, reels ba ba? O reels ba yan? O baka mga... Bakit suking-suki ata ang Coast Guard recently? Naku naman. Ito na ika-4 na beses. Oo, di ba? Pang-4 na ho yun. Samantala, hindi kailangang magdeklara ng giyera kontra droga sa bansa. Ito ay ayon kay bagong Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Paliwanag ni General Marbil, bagaman bahagi ng trabaho nila ang pag-alis sa illegal drugs, ay ayaw niyang sabihin na may drug war. Anya, may nakatuon sila sa mas nakatuon sila sa pagkakaroon ng 100% drugless community upang maresolba ang naturang problema. Samantala, muli namang binigyang diin ni Marbil ang accountability at transparency sa mga operasyon ng pulis. Samantala, bumuo naman si Pangulong BBM na Interagency Committee for Right-of-Way Activities para po sa mapabilis ang implementasyon ng mga railway projects sa bansa. Sa ilalim po ng Administrative Order No. 19, pag-aaralan daw po ng komite ang pagpapabilis ng proseso ng pagbili ng lupa na kinakailangan para sa mga proyekto ng railways. Kabilang po sa kapangyarihan at mga tungkulin daw po ng committee ang koordinasyon ng mga pulisya at proyekto, pagbuo ng mga pulisya at programa, pagtukoy ng angkop ng mga serbisyo at programa may kaugnayan sa land acquisition tulad po ng livelihood, income registration o income restoration at resettlement. At sa ating balitang showbiz, eto na nga, Pia Wurtzbach, binalikan ang kanyang journey. She's back. Oo. Si Pia Wurtzbach ay back. Yan. Ayan, sa kanyang journey bilang artista to waitress sa United Kingdom. Bakit parang ang tawag dyan, walk down memory lane? Oo, diba? Si Miss Pia Wurtzbach. Idetalye mo ang balita, Miss Showbiz Princess Aliyah Ikatlod IV. Lakay Ray at Miss Thea. Bago ang Miss Universe o bago maging Miss Universe at fashion model ay nagsimula muna sa humble beginnings at mga pagsubok si Pia Wurtzbach. Sa isang event ng isang international beauty brand na may women empowerment ang theme, binanggit ni Pia na ilang beses na raw niya narinig na sayang si Pia, maganda sana pero hindi nabigyan ng break bilang artista. Ang sabi sa kanya ay dahil sa kanyang katangkaran ay hindi siya nabigyan ng love team at hindi rin niya tinanggap ang mga alok na sexy roles. Isa pa sa mga narinig niya noon ay hindi daw siya nabigyan ng magagandang role dahil rinig ang kanyang Bisaya accent sa mga dialogue dahil tubong Cagayan de Oro ang beauty queen. Matapos ito ay pumunta naman siya sa United Kingdom at doon nagtrabaho bilang waitress sa isang hotel. Hindi rin daw naging madali ang experience niya doon bilang nag-iisang babae sa kusina. Ngayon ay busy na si Pia sa pagmamodel kung saan naiimbitahan na rin siya sa Paris Fashion Week at iba't ibang presentation ng mga luxury brands. Para sa break time. Kaya Miss Aliyah, may pag-asa ka pa, ha? Alin ang pag-asa niya? Dalawa yung chance niya eh. Anong mga Pwede chances? siya mag-beauty queen and fashion icon. Yan. Or artista. Saan ka? Gusto ko sa beauty queen no? Kasi parang ligwak ako sa height, Miss Thea. Pwede na yan. Pwede na yan. Alisin na raw yung height requirement eh. Kasi ito na ako. This is me, I'm ready. Ganyan, Aliyah. I'm ready, universe. Salamat, Miss Aliyah. Salamat, Aliyah. Back to you, Miss Thea at Lakay Ray. Thank you. O, diba?
Minsan talaga. Basta buhay ang tamay, may buhay, may pag-asa. Correct. Oo. Kaya nga, habang may break time, may pag-asa. Yun! Salamat sa matuto. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming programang Break Time. Nakasama niyo po ako po, Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam mo nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!